Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Padilla. Makinig tayo naman sa testimony po ng isa pang nagkiklaim na victim family po sila. Ma'am Gonzales, Justina Gonzales. Sige po, bigyan ko kayo ng mga 5 minuto, more or less. Magandang umaga po sa lahat. You can remove your face mask. Ako po si Cristina Gonzales po, asawa ni Joselito Gonzales ng taga-Antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun na nagbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng Antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Pero hindi po umalis yung asawa ko. Ang sabi niya po, baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay, sabi nga po maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po ganun, nasa morgue na nga daw po. Tapos ka na. Kailan kayo nag-umpisa magbenta ng droga? Bali ano po, nung 2015, 2016 po. 2015. Hindi pa presidente si President Duterte. Hindi pa po. Ha? Hindi pa. Who's the... Sino, ma-identify mo kung sino yung kinukuha mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Kilala mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Cadag po. Who? Allen Police- Cadag. police Opo, siya? Police Antipolo po. Police Antipolo. Oh, maybe we can invite him here. Mr. Chet. Sino pa? Bukod dun sa polis na yun. Yung sa asawa ko po sir kasi hindi ko masyadong kilala po kasi nagbibigay sa kanya eh. Asawa mo, napatay na? Opo yung pinatay po nila. So, sino pa yung mga kilala mo mga polis na kinukunan ninyo ng droga at binibenta Yung ninyo? po sir, madalas pong magsama sa asawa ko nun si Sir Olaco po at saka si... Basta yun po yung nagsasama po sa asawa ko nun na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan. Kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila, yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko nun po. Sige po, nagtanong lang kami kasi masyadong, maiksi yung So, actually, nagbanggit ka pa ng July 5, pero anong taon? Pakibanggit ang taon? 2016 po. 2016, okay. So, July 5, 2016, ang binanggit mo, asawa. Pero anong pangalan ng asawa mo? Ulitin, Joselito Gonzales po. Joselito Gonzales. Okay. Mr. Chair. And Mr. Chairman, this is also to clarify. I'm sorry, Mr. Chairman, this is also to clarify the statements made by our resource person. Yung timeline lang, Mr. Chairman, I think that's important, no? Kailan napatay yung kanyang asawa, kailan po yung hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng pulis. Siguro yun. Sige ma'am, fill in the blanks natin ma'am. Ang tanong ni Santo Villanueva, kailan kayo nag-umpisa ng nagbenta ng droga dahil sinusupplyan kayo ng polis? Umpisa at saka dulo, yung huli. Sige po, Mike. 2015 po hanggang 2016 nga po ng June. Kasi po July, tigil na po talaga yung asawa ko. 2015, anong month? March po yun. March, okay, sige po. Okay. Thank you. At least medyo na, yes, sir, no ba to? Yes, para lang pag-fill up lang ng ano. Thank you, Mr. Chair. Nag-attempt ka ba na i-report sa otoridad yung polis na nagbibenta ng droga at nagtakot sa asawa mo? Ano na nga po kami, nagsampa na po kami ng kaso sa kanila. Kailan? Ay, yung protection order ko po pala. Yung pulis na yun, nasasabi ang pangalan mo? Yung nagbibigay po sa amin. Yes. Allen Cadag po. Alin Cadas. Cadag. Cadag. Mr. Chair, can we invite that certain Alin Cadag? And to continue, Mr. Chair,
Yung pulis na yan. Hindi ko na po alam kung nasaan na po sila ngayon. Kasi, alam mo, kung nagsumbong ka sana sa otoridad, alam mo ba yung nangyari noon na lahat ng mga ninja cops pinaghahabol namin? Lahat ng ninja cops na wala kami makuhang ebidensya para mag-pin down sa administrative o tribunal pero meron siyang report na siya yung ninja cops ay pinagtatapon namin sa Mindanao. Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao. Pinagtatapon namin doon para matanggal dito sa lugar niyo para hindi na makapag-operate ng droga. Sana nag-report kayo sa otoridad. Alam, Chico Police. Pinaalis na po kasi ako ng Antipolo nun, sir, kasi nga daw po, isusunod na akong papatayin. Ayun. Tinatakot ka. Sorry kung natakot ka. Basta, you should have reported that to us. Para matanggal yung mga tao niyan. Mr. Chair. Ma'am, tinatanong ka lang namin kasi para lang may added details kami. Pero actually, ang aking request siguro, since si Atty. Shell Jokno, I think, parang dinidevote mo na rin naman sarili mo sa pagtulong sa mga ganitong klaseng victims eh. Pwede bang pakitulungan kami, gawa ng affidavit si Ma'am Gonzales para nandun na lahat, orderly yung kanyang kwento. Pwede ba yun, Atty. Jokno? Alam ko po, Your Honor, ay patulungan niyo kami. abogado po siya. May abogado siya? Abogado po. Sino po ang abogado niyo, Ma'am Gonzales? Si Atty. Dino De Leon po. Andito ba siya ngayon? Wala po. So, yan, sige, makiusap na lang po tayo sa kanya. Gawin kayo ng affidavit para at least alam na namin yung basic mo na kwento. Pero kung mga detalye, nandun din po. Mr. Chair. So, with the permission of Senator Padilla, ladies first muna tayo. Sige, Senator Antiveros. Salamat kayo, Mr. Chair, Senator Robin. Isa dagdag na detalye, Ms. Cristina, sino naman po yung pulis na may-ari ng kotse na nililinis nyo para malinis yung dugo? Kay Marlon Olaco po at saka kay Sir Baste, kung tawagin nga lang po niya. Marlon Olaco at Sir Baste. Ano pong apelyido ni Sir Baste? Yun lang po kasi yung alam ko dun sa sinasabi ng asawa ko. Si Marlon Olaco ba ay pulis at si Sir Baste ay pulis din? Opo, mga polis po. So pareho pong pulis. Mr. Chair, kung pwede lang quickly matanong yung PNP resource persons natin, kung yung Marlon Olaco at yung Sir Baste, kung kilala nila, ay nasa active service pa. Kung sino pong pwedeng matanong sa PNP. Hindi, mga retired na po ito. Sino ang ating TOPSEC? Sino ang from PNP ngayon na nasa HQ na invited natin? Na present? Siguro, Chair. Sige. Baka sa susunod din. Yes. We will, Opo, pwedeng ma-identify. we will ask the PNP HQ to have also a representative, but yung sa time gap natin, we will write them to confirm. Salamat, Mr. Chair. Sige, Senator Padilla, what was your point? Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Cristina M. Gonzales. Yun po yung nilalaman po ng aking paunang salita kanina. Na tunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina, pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016. Kasi noong 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag natin paglilinis ng mga ninja cops. Kasi po, papasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni Ma'am Cristina Gonzales na tunay po na nangyayari yan sa underworld. Na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will na talagang durugin ng drug syndicates at paglipana po ng droga. Talaga pong yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga na talagang yung mga scalawags po talaga, talaga maglilinis po yan. Yun po yung sinasabi. Kaya po yung 2015, bago po pumasok si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating scalawags. Maraming salamat po. Thank you. So, narinig na natin yun. At least we have two real life incidents na namatayan po yung pamilya. We have nag-testify po sila ito under oath, no?
But then, and then narinig natin from nabanggit yung programa ng paghilom. I think that is Father Flaviano Villanueva. Sige, Father, tell us what that is at anong ginagawa nun, and then because of your involvement dyan, ano naman ang iyong mga observations or conclusions? Father, go ahead. Thank you, Your Honor. There are other witnesses po na kasama ko, and they also have tales to tell. And let me just recognize them. Arlene, Ellie, and Arsenia. Now, let me begin by being asked by an EU ambassador, what does a priest do with the victims? Ang tugon ko po dito, dalawang tanong niya. What does a priest do with the victims? What and how can this madness ever take place? Ang una kong sagot ay, sa SVD, tinuruan kami na hindi lang magbahagi at magpatotoo sa katotohanan. The Word became flesh, and we seek the flesh and serve them in the flesh. The second was, I told the ambassador, for you to understand the drug war that took place from 2016 to 2022, you have to go back to Davao. And in that, I have a presentation. If it's ready, I'll briefly run through it as a guide, but not all. And sa Davao, there are testimonies. In my presentation, Keep your presentation within 5 minutes, kaya? Kaya po. Kaya. Go ahead, sige ba? And in this presentation, let me say that these are from fact statement made in public. Hindi ko po personal to, but these are all made in public. And the second would be facts from my own experience and encounter. Let me begin by what the former president uttered. In the next slide, please. Following the death squad would be the statement, they are saying that I'm part of a death squad. True. That is very true. I'm just pointing a point. Followed by, next slide please, the other slide. If you are doing an illegal activity in my city, if you are a criminal or a part of a syndicate that preys on the innocent people of the city, for as long as I am mayor, you are a legitimate target of assassin. At ito po ay pinatutuhanan ng sa susunod na slide ni Arthur Las Cañas, who said, and I quote, Duterte is the lord of all drug lords in the southern Philippines. He is the most dangerous person in the southern hemisphere. End of quote. Another person na nagpatutuo po ay walang iba kung hindi si Edgar Matubato. Ang kanya pong winika ay, it was Mayor Duterte himself who recruited us. He was present when we were organized during a meeting at the Old Men Sang Hotel. He called us the Lambada Boys. Our work was to kill and only to kill. At the start of the Lambada Boys, actual killing served as our training to kill people who were defenseless and who were caught unaware. This is the Davao template. And moving forward, and just to sum it from the records made in public, meron po 1,000 hanggang at least 1,000 ang namatay sa 1998 to 2008. Moving forward, what did we discover in the DDS template? Let me provide 4 elements sa nakita ko, nakita ng mga testigo. And these 4 elements in the next slide would present to us, meron nakikitang shabu, 1 hanggang 3 sachet, piraso lang, hindi pang mayaman, panggamit at pambenta para maitawid ang pamilya. Hindi ko po sinasang-ayunan ang mga adik sa dahilang 15 taon din akong gumamit
At kaya ko po pinasok ang ganitong pagtatanggol sa mga inakasuhan na adik, naniniwala ako may pag-asa sila. Hindi dapat paslangin o pasabugin ang bungo. Pangalawang bagay na nakikita ay ang revolver. Meron mga patunay na ang revolver ay tampered. Ang revolver ay ginamit na 3 beses sa iba't ibang crime scene. Short of saying, recycled. Ang katawan ni Jonas sa susunod na slide, pangalan niya po, Jesus Jonas. Ito po ay nakita noong October 8, 2016. Ang sabi, as always, palaging sinasabi, nanlaban. At kung titignan natin sa pangalawa at susunod na slide pa, nariyan po ang pulis, ngunit kapansin-pansin sa susunod na slide na merong handcuff marks. May handcuff marks at ang kanyang mga daliri ay bali-bali na. Tanong lang simple, paano siya nakabulot at pumutok? Sa unang araw ng pagiging Pangulo ng dating Presidente, 39 po ang patay. So, susunod na slide, bukod, ito po si Gilbert, masabi ko lang, Barker, tinatay habang nagtatrabaho. Sa first 100 days, in the next slide, we will see that there are at least 3,600 killed as part of the so-called accomplishment. The following slide would give us better numbers or more gruesome numbers. 39 killed on July 1. The number of daily killings average or peaked at 49 on what we have called a one-time big time. 33 was the average number of killed. There were 122 children, sinasabing collateral damage daw. 58 killed in a day and in 3 days. And let me just say, given this carnage and along with death-appalling statements instructing police to kill, this points to one thing. There is a mad killer or killers at the loose. If this is not addressed, then we are doomed. Father, your 5 minutes are up, so okay? 1 minute. Can you wind? Yes, 1 minute. Go ahead. Micah was killed, 3 years old. And ang kalungkot-lungkot na nabanggit ng ating ginagalang na senator, shit happens. Aldrin Pineda, ang tanong niya, bakit ako binaril ni Omar? And in the last 30 seconds, let me present sa 312 na sinabi ni Randy De Los Santos, nung lumalago na po ang programa ng 200, naggawa ko ng munting katanungan, ilan ang nagdodroga? Ang sagot nila, 120. Ibig sabihin, merong 80 walang kinalaman sa droga, inosente. Ang sunod kong tanong sa kanila, sino ang nagdodroga nung pinaslang o pinatay sila ng pulis o civilian police? Wala po nagdodroga sa amin nung pinatay sila. Ang isa pang magic number, 0. Sa kanilang salaysay, hanggang sa ngayon, ipaglalaban nila, walang pinaslang. Sino po ang mga principal? Alamin nun natin sa quad hearing. If I may just share. Is that, Father? What is So that? the list Sige, of go ahead. members that we have, Members ninyo ng programa, Papa. Programa paglihom. 329 names. Pinaslang lahat. Mhm. Lahat ay may affidavit. Mhm. Lahat ay pwede magpatotoo. Lahat po ay may pamilya na wala na breadwinner. At ngayon ay naghihikahos, ngunit lumalaban ang hangad, katarungan sa bansang makadiyos. Hindi dapat palakpakan ang pumapatay. Dapat ito
kinakalinga at hinihilong. Marami po salamat. Father, ganito. Kaya kayo maraming alam sa issue na ito kasi kayo ang nagpapatakbo ng programa, program paghilom po. Program paghilom. At dahil sa ikaw nagpapatakbo niyan, ano yung interaction mo? Doon sa 312 families o sa 200 families? Both po. How many families na yung ka-interaction mo? 312 families. 312 families yung ka-interaction mo. Kasi Yes. namatayan sila lahat. Yun po. Yes po. That's why doon nakabase lahat itong sinabi nyo. And that is in coordination with Randy De Los Santos being my field coordinator. Kasi si Kian is one of the 312 na nakalista. Sige po. So, definitely organized na yung data ninyo. Tama? Yes po. Apo. So, can the committee request for your organized data? We will, upon checking po with our lawyers, what we could share and what is highly confidential for their safety. Ano, sa tanong marami na tanong. Ay, ano ko lang yung itong nilalagay ko lang sa context yung bakit tinawag natin si Father Flavi as a witness. Kasi although hindi siya namatayan, hindi siya but 312 families ang inaruga ng kanyang organization na program paghilom at meron kang personal interaction with them. Okay, sige. And then meron kang sinabi na, sabi mo Senador na sabi shit happens. Sino yun? Are you referring to? Yung po yung nabanggit ni Senator Go nung namatay si Micah. So Senator Go? Sorry, Senator? my apologies. Senator Go? De La Rosa. Sige, as a matter of right, the Senator can react if he wants to. Yes, Mr. Chair, thank you. I just would like to put in context. Paano ko sinabi shit happens? Indeed, I said that. Shit happens. Because sa amin sa police, sa military, during operations, when you don't have complete control of the operational environment, you expect shit happens. Yun nga, nangyari na. Namatay yung bata, tinamaan yung bata. Talagang, for me, for us, shit happens. Nangyari yun. So what's the fuss? What's the fuss about blaming ourselves for sinabi ko, talagang nangyari. Hindi perfect yung operation. Hindi mo kontrolado ang environment. May tinamaan na bata. So, anong tawag ko dyan? Perfection happens? There's no perfect operations. Sometimes shit happens. That's what I say that. But that does not mean to degrade the soul, the departed soul of that child na namatay. Ang problema lang sa inyo, Father, you are trying to capitalize my words para for propaganda purposes. That's very bad, Father. Masama po yan. Huwag nyo gamitin, you don't take the word out of context para i-propagandize yung isang issue. Ako, sinabi ko shit happens because I'm believing myself as the chief PNP. Nangyari yan nang hindi dapat nangyari. Namatay yung bata, tinamaan. Then shit happens. Pero, when the media presented it, when the media articulated it in their papers, wow, iba na. Bato is demonyo na. Na yung bata parang masaya pa dahil lang namatay yung bata. Mali po yun, Mr. Chair. So, matanong ko lang sa Father, when you said that you used drugs for 15 years, ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa mag-shabu. Pare ka na noon? Siyempre hindi pa ako. Hindi ka pa pare? Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na Shabu? Father, ako sagutin niyo. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16? Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. How old were you? 2006? 31 po. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron Shabu. po akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. That's good. I congratulate you for reforming your life. And being a good example. I congratulate you. You're a good example to this community. Salamat po, Mr. Chair. Pero
hindi po ako gumagawa at nagpa-fabricate o pinapalobo. When you said that you do not intend to hurt the feelings of the bereaved, by the word itself, you already did. Salamat po, Mr. Chair. Well, depende sa inyo yan. That's subjective, Mr. Chair. Kasi sa akin, when I say shit happens, that's for us to blame ourselves. That shit happens. That is not intended for the people or the victim. And which, Can we contextualize? Aminado naman si Senator Bato, konektado ito sa 1-year-old na namatay, kaya kayo napasalitang shit happens. yes, Mr. Chair. Can we, ilan? Mr. Chair, 3-year-old. 3 years old daw. Na nangangarap din maging police. Sige, Father, ikaw familiar sa what happened doon sa 3 years old na namatay? Sige nga, so that we will see the... Sa pagkaalala ko po ay ito po ay isang police operation at ang hinuhuli nila yung anak ay yung tatay, at dahil dito ay nadamay po yung anak, no? Nadamay yung anak at namatay yung anak. I wouldn't want to give any Saan po yun? I wouldn't want to give any Place and then date, and then sa insidente yun, yung 3 years old lang ang namatay? kasama po yung ama, Mr. Chair. Kasama ang ama. That is the context, ha? Yan yung context, ha, na nangyari ito. Yes, Mr. Chair, wala naman talagang pulis gusto pumatay ng bata. Kaya nga sabi ko, shit happens. Tinamaan yung bata sa crossfire. Kaya nga, nangyari yun. Father, sa investigation ninyo, official police operation yun, na-confirm ba ninyo sa HQ? It was po. Kaya, okay, may mga pangalan ng operatives. I think meron po, Mr. Chair, and ayaw kasi mag-appear po nung... Pag-organize na po yung data kasi isa na yan sa napag-usapan natin ngayon eh. We are interested in that police operation na may 3-year-old na namatay. Yes, kasama ng kanyang papa, siguro papa? Yes, kasama papa. Oh, sige. Mr. Chair, na-autopsy din po ni Dr. Raquel Fortun ang bata. So, she can objectively provide the truth in this committee. Salamat po. Yeah, Mr. Chair, another question. Yung inimbestigahan ninyo, Father, ng mga kaso, marami yun, sinabi mo. And you have evidences. Pero kay proof na sabi mo mga, binalian ng kamot. Sabi mo, may mga revolver na paulit-ulit na ginagamit as a exhibit. Then, sa haba ng panahon, Father, ilan na pong kaso na file ninyo pertaining to those cases that you have investigated? Ilan na pong kaso na file ninyo? Can I respond, Mr. Chair? Respond to the best of your ability. Okay. Pero hindi naman, I don't think it's responsibility ninyo to file the cases. Pero sige, Precisely. Mr. Chair, but since concerned siya, advokasya niya yan, he should see to it that justice must be served to these victims. Hindi po ba mas responsibility ng pulis yan? Responsibility na ng police, Mr. Chair, pero sila nag-imbestiga, he's provided. Otherwise, kung hindi siya tumulong para mapahal yung kaso na yan, halata ng ginagawa niya, puro propaganda. Nagpo-propaganda lang siya. Nagsasabi siyang gano'n. Hindi pala siya interested na makuha ang hustisya. Hindi niya pinaloob sa pulis kung nagkasuhan na itong mga gago na ito. Because I, for one, I want justice to be served. Lalo na yung mga inosente na pinatay. Dapat talaga, Father. Baka mas pwede pa akong maging pare kung tutuusin. Kasi gusto ko talaga, if I have the goods, I have the evidence, as you showed that a while ago, balik-balik na, halatang binugbog mo na bago pinatay. Diba? You should pinaluwa po sana yun, napahal yung kaso. Kung hindi mo pinaluwa, well, masasabi ko hanggang propaganda ka lang, Father. Mr. Chair. Mr. Chair. Senator Risa wants to interject something. Sige. Salamat kayo, Mr. Chair. Brief interjection lang. May expression kanina na what's the fuss. I think dahil lahat tayo, lahat around the table, ayaw nga natin na may nangyayaring ganito na may batang nagko-crossfire. And a good number of us, ayaw din natin ang buong sitwasyong ito na nagkaroon ng EJ case, nagkaroon ng war on drugs. And secondly, Mr. Chair, for the record, ilang beses na rin nagkaroon ng pagdududa
sa motibo ni Father Flavi sa pagharap sa ating komite. I think na he doesn't deserve that dahil pinepresyum po ng ating komite na all our resource persons humaharap sa atin in good faith. So kung maaari ko lang i-make of record yan, Mr. Chair, na buong loob akong nananalig sa good faith ni Father Flavi sa pagharap sa atin at pagpresenta nung karanasan at ebidensya na meron ang Project Paghilom. For the record, Mr. Chair. Father, you don't mind being asked these hard questions naman, di ba? No, except that I answer to the best of your ability. Salamat po. And Mr. Chair, I would like to acknowledge the intervention of Senator Riza. Hindi po uso at hindi po nasa bokabularyo ko ang pagbubuot ng katotohanan at pagpapropaganda. Ito po ay ginawa ko sapagkat bago pa magkaroon ng patayan sa nagdaang administrasyon, meron na tayong isang lugar kung saan tinatawag na kalinga, nagpapaligo, nagpapaaral, at meron pang only rice ang mga homeless. 2015. But when 2016 started and came in, dahil ang pinatay mostly are breadwinners, I was already thinking in advance na ang mga naiwan na pamilya, kapag hindi natulungan dahil breadwinners ang namatay, they will also end up in the streets. So to address that issue, we created Program Paghilom to help provide the core competence of psycho-spiritual interventions. Yun po ang hugis ng hustisya na nais namin ipaabot. Let us take note that justice has different facades. Isa lang po ang korte, o ultimate ang korte. But being able to rise up in the morning para magtrabaho, ang anak kahit kandila, magsulat at mag-aral mabuti, para sa akin, katarungan na po yun. Hugis po ng katarungan yon. Now, to address the cases, there are cases that are being addressed. There are cases that have fallen into our hands and they are ongoing. I will not outline it here, but submit the records. Second, if there are really cases of Danlaban, let me now throw this question. Di ba ho, sa investigasyon, sa crime scene, ang isang pine-preserve po dyan ay yung baril na ginamit. 6,000 po daw ang nanlaban. So dapat merong 6,000 baril with corresponding documents. One way to let the public know that the war on drugs was real and true to its word, let us see the 6,000 handguns. That's a question po. Yeah, Mr. Chair. Salamat po. If I may, Senator Bato. I hope the next hearing, we can invite the Director of Forensic Service of the PNP para mailatag niya yung whereabouts nito lahat ng mga ebidensya na na-recover. And for the record, Mr. Chair, I just would like to parating kay Father na I appreciate what you're doing, Father. Thank you for what you're doing. Pasensya ka na kung sinabi ko na kung hindi ka nakapagpail ng kaso, parang you limit yourself to propaganda. But then again, you said na may mga file kayong kaso. I encourage you, please, file kayo ng kaso. Kasi kawawa talaga yung namatay. Mag-file kayo ng kaso. I am one with you in seeking for justice to these victims. File kayo ng kaso. Salamat po at madami pong kaso na hinahabla na po. Salamat. Thank you, Father. Salamat, Mr. Chair. Mr. Yeah, Chair. before I recognize Senator Risa, can we ask Attorney Dulay to sit here with us? He's the Inspector General of the IAS, para just in case. Yes, go ahead, Senator Ontiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. One follow-up question kay Father Flavi. Father, dun sa pagkamatay ni Nika at yung ama niya, kinonfirm ba ni Doktora Fortune na talagang nagkaroon ng shootout dun sa pagkamatay ng yung mag-ama? Mr. Chair, Senator Risa, referring to itong dalawa po. I think na confirm niya po. I hope I'm right, but please don't quote me. Pero alam ko po na autopsy po ni Dr. Raquel. Salamat.
Father. So Mr. Chair, kung maaaring maimbita din po sa susunod na hearing si Dr. Fortune. Salamat. Nakaplano na po yan. Nakaplano na po. Pero doon po kay yung bata na sinabi mo, yung bata na sabi mo na discover ni Dr. Fortune na may gunshot wound. Yes, Hindi na yata disputed yun na ang cause of death ng bata was a gunshot wound. Tama? Yes po. Okay, so that is klaro. Okay. So Dr. Tolentino, I think wants to ask from... Father, magandang tanghali po, Mayang Hudto. Inanggit mo kanina na marami kang senior na mga pangalan, although malayo dito, hindi naman namin mabasa. But you mentioned the words highly confidential. Parang hindi ba lumalabas na yung pag-share mo ng information would be selective, subjective? Paano po ito? Saan ang hangganan na ito? Kung ano lang yung gusto nyong ibigay o... Kasi ang gustong patunguhan ng committee ito, ng hearing, ay malaman nga kung ano yan. Pero kung magbibigay kayo ng konti, mag-withhold kayo, paano po yun? Salamat po, Mr. Chair. Nung sinabi kong highly confidential, unang-una po ay meron po sila kanya-kanyang mga abogado. And I believe that there is also a proper forum kung saan ito po ay lilitisin bukod po dito sa ating maghiting na house. So, yun po yung context ng highly confidential. If we could, and only we could, give it all, we would, upon their approval po, Mr. Chair. Thank you. Salamat, Majority Leader. Salamat po. Salamat. Until, please stay on in the hearing, Father, kasi kami mga dagdag na tanong pa sa inyo in the course of the other testimonies. At this point, the Chair would like to call on Attorney Dean Chel Jokno to make the presentation in his capacity as the chair of the Free Legal Assistance Group or FLAG. And the committee understands, Dean Chel, that you have with you a survivor of an attempted extrajudicial killing. So kung maaari pong isama nyo rin po yung kwento niya sa inyong presentation. So, Attorney Chel, you have the floor. Thank you, Madam Chair and Your Honors. May I request that the slides be put on the screen? Next slide, please. Next slide, please. Ang kampanyang kontra-illegal na droga ng Administrasyong Duterte ay hindi lang basta-basta nagsimula sa kalsada at barangay. Ang pinagmulan ng war on drugs ay isang utos o command na galing mismo sa pinakamataas na opisyal ng Philippine National Police. At yun po ay nakikita ninyo sa right side ng screen. Next slide, please. Ang una po niyang reference sa kanyang command circular ay ang pronouncement ni President Rodrigo R. Duterte to get rid of illegal drugs during the first 6 months of his term. Next slide, please. Sa PNP CMC 16-2016 nanggaling ang utos na magsagawa ang PNP ng panibagong anti-illegal drugs campaign na binansagang Project Double Barrel. Next slide. Ang konsepto ng operations sa Project Double Barrel ay unang-una ito ay ilulunsad sa unang araw ng Chief PNP at pangalawa ito ay may dalawang sangay kaya Double Barrel po ang tawag. Project Tokhang and Project HVT. Next slide, please. Ayan po ang diagram ng Double Barrel. Project HVT ay High Value Target at Project